Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat dalhin sa araw na yung appointment sa DFA. But before that, intro muna tayo. Okay? Welcome to Edzicon YouTube channel. I'm back! So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So, let's start now. So disclaimer lang guys, hindi ako nagtatrabaho sa DFA or wala akong connection sa DFA. I just want to share my experiences sa pagkukuha ng Philippine passport. So ang unang dapat dalhin sa araw na yung appointment sa DFA ay yung confirmed appointment schedule ninyo guys. So, di ba sa website ay nagpa-file na kayo ng online appointment. So, may isasend ang DFA na email sa inyo at kailangan nyo yung i-print ng A4 size. So, kailangan nyo yon i-present during your appointment schedule. Kasi yun yung proof na meron kang appointment sa araw ng appointment ninyo sa DFA. So, yun yung ipakita mo sa guard pagpasok mo sa DFA. Pangalawang dalhin ninyo during your appointment schedule sa DFA guys ay yung accomplish application form. So di ba pagkatapos ninyong makapagpili ng schedule niyo during your online appointment ay mapupunta kayo sa pag-filling out ng mga information niyo tungkol sa pangalan niyo, yung address niyo. So yun yung application form niyo guys. So pagkatapos ninyong magbayad, may isi-send ang DFA niyo na file, kailangan niyo i-print yon ng A4 size. So, yung accomplish application form guys ay may nakalagay doon ng mga pangalan ninyo, mga informasyon ninyo, mga iba't ibang informasyon ninyo. So, yun yung ipapresent niyo during your appointment schedule sa DFA. Additional tungkol sa accomplish application form guys ay kung nagkamali or kung may mali kayo sa application form ninyo, di ba during your online appointment, hindi natin maiwasan na magkamali doon sa pag-filling out ng information natin. So, sa case ko, meron akong mali tungkol sa pag-filling out or paglagay ng address ko. So, ang ginawa ko guys ay nag-inform lang ako sa nag-assist sa akin sa DFA na meron akong babaguhin sa address ko. So, inform nyo lang sila guys kung ano yung babaguhin niyo para mabago siya at maiwasan natin yung pagkakamali. Kasi yun yung may lagay sa passport niyo kung hindi yun mabago. So, dapat baguhin niyo kung may mali at mag-inform lang kayo sa nag-assist niyo sa DFA guys. Pangatlong dapat dalhin during your appointment schedule sa DFA guys ay PSA birth certificate. Pwede siya original or authenticated. So, it depends nyo guys. So, much better kung original. So, yung sa case ko, original talaga yung ibinigay ko sa DFA na PSA birth certificate. At kung marriage naman kayo guys, at kung kayo ay babae, kailangan niyo mag-present din ng PSA marriage contract. So, pwede original or authenticated. And I request you to photocopies your documents into 2 photocopies guys, para sure. So, ipa-photocopy nyo lahat ng mga documents na natatanggap ninyo or lahat ng ipresent ninyo para sure at wala na kayong problema sa huli guys. Additional tungkol sa PSA birth certificate ninyo guys ay kung mayroong mga informasyon na hindi klaro sa PSA birth certificate ninyo ay kailangan ninyong mag-provide ng local civil registrar copy. So, kung mayroon kayong mga informasyon na hindi klaro sa PSA birth certificate ninyo guys, kailangan ninyong mag-provide ng local civil registrar copy. Kasi yun yung magsisilbi as your supporting documents. Pang-apat at panghuling dalhin ninyo during your appointment schedule guys ay yung valid ID. So, kailangan ninyong mag-photocopy ng valid ID ninyo 2 copies guys, para sure. At kailangan din yung dalhin yung original valid ID ninyo. Kasi mayroong mga strict na from DFA guys na
i-check talaga nila yung original copy ng ano ninyo, valid ID. So titingnan talaga nila yung original valid ID ninyo kung totoo ba. So kung yun yung patunay na totoo yung inyong valid ID na ipine-present sa DFA. And additional guys, don't forget to bring your receipt, yung resibo ninyo. So i-print ninyo yon ng A4 size. So don't forget to bring it during your appointment schedule kasi yun yung proof na nakabayad talaga kayo sa passport ninyo. So, yun yung mga iba't ibang requirements o yun yung mga iba't ibang dalhin during your appointment schedule sa DFA guys. Kung meron kayong mga iba't ibang tanong, don't forget to comment it in the comment section. I will answer it as much as I can. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching guys. Keep safe everyone. Thank you very much for watching.